tayong ngayon ay magkipon at sambahin ang tuon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Pebrero at isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Una, intensyon para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno at mga pasalamat sa Kanya. At iba pang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat sa mga Hebreo, tinuturuan tayo paano mamuhay na matuwid. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo tunay na mamuhay na may tama na konsensya. Hindi kagaya ni Herodes at iba pa na baluktot na konsensya, bagkus konsensya na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kuminsan, ganun rin ang buhay natin. Hindi tayo namuhay ayon sa kalooban ng Diyos at dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan sa pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid
at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo at nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya ring kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, nagtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salita mula sa Diyos, kapag isina sa loob, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, o siya'y propita katulad ng mga propita nung una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito,
Muling nabuhay si Juan na pinupugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kahit sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At nanumpa pa siyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinuna ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Pebrero at araw ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ngayon ay narito tayo, nagsiksikan upang ating ipahayag gaano kalaki ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Kanya, sapagkat Siya ang magtuturo sa atin ano ang nararapat isa buhay, sapagkat Siya hindi lang na nagtagapagligtas, Siya ay tunay na guro. At ang itinuturo Niya sa mga pagbasa natin ngayon ay tungkol sa konsensya. Conscience. Sa salita ng ating Panginoon, matsapon. Matsapon. Konsensya. Na sa ating mga pagbasa ngayon ay nasa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo ay sinidisi. Sa Latin naman, konsensya. Doon po ang ating salitang konsensya sa Latin. Konsensya. At dito po natin makita ang iba't ibang pagsabuhay ng konsensya. Dalawang klase lang po ang konsensya. Ang konsensya na tama o matuwid at ang konsensya na baluktot. Ang tama na konsensya, atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 13, verso 1 hanggang 8. Una, na magmahalan, na tatanggap ng mga bisita, magkaroon ng paggalang sa mag-asawa na walang bahid ang kanilang tipan dahil hindi sila nagkasala, at hindi magkaroon ng pagmamahal sa mga pera o material na bagay,
at laging titingnan na ang Diyos ang siyang laging tumutulong. So ito yung mga tinatawag nating konsensya na matuwid, gumagawa ng mabuti. Ano naman ang baluktot na konsensya? Dito natin napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, 14 hanggang 29. Ano po yon? Una, itong si Herodias ay nagkaroon siya ng galit kay Juan Bautista dahil kinonsensya siya na hindi tama yung ginawa nyo, nakikiapad kayo. At sa ating hari na si Herodes, sabi niya, hindi tama na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Si Herodes may respeto kay Juan Bautista. Nakonsensya siya. Pero baluktot pa rin na konsensya ang ginawa niya. Anong ginawa niya? Noong nagkaroon ng kanyang birthday. Sa birthday pa naman, siyempre may maraming pinggan yan. Ulam, ba't ibang klaseng ulam? Pagkatapos, dahil sa sayaw lang ni Salome na anak ni Herodias na nagbili dancing at talagang si Herodes ay nagwala sa panahon ng pagsayaw ng belly dancing ni Salome na anak ni Herodias at iba pang mga panauhin na pangdangal. Kaya nasabi niya, kahit anong hingin mo, ibigay ko sa iyo. At ito namang anak ni Herodias na si Salome, nagtanong sa nanay, ulo ni Juan Bautista, ating patron po, si Juan Bautista. At yun ang hiningi. Kaya lahat ng mga ulam ay dinala. At doon dala-dala ng gwardya na pumugot kay Juan Bautista, dala-dala ang pinakaulam sa nanay ni Salome, si Herodias, ang ulo ni Juan Bautista dahil siya ang magkaroon ng baluktot na konsensya. Ang mga tao na may baluktot na konsensya, paano po natin makikita? Lagi ito po ang batayan. Ang pamantayan ng konsensya natin, una sa lahat, ay ang Diyos at ang kanyang turo. Pangalawa, ang kabutihan at ang katarungan at ang katotohanan. At pangatlo, kung paano magkaroon ng matuwid na relasyon sa kapwa. Pero itong baluktot na konsensya, ano ang kanilang pamantayan? Ang pamantayan nila, sarili lang. Medyo napahiya sila, medyo may gaya ni Herodes, may nagnumpa siya na ganito, ganyan, at baka mapahiya siya, parang hindi siya hari kapag hindi niya ituloy. Yung bang tumitingin lang na dahil sa hiya, dahil sa ang pangalan mo ay ganyan, masisira. Kaya ang batayan, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, sariling pamilya, sariling mukha, sariling pangalan. Kuminsan, ito yung mga baluktot na pamantayan sa mali na konsensya. Kaya kuminsan may isang tao, bakit ginagawa mo yan? Di ba mali yan na ikaw ay nagtutulak sa droga? Sabi niya, paano naman? Nagugutom yung pamilya ko. Kaya baluktot nga. At maraming mga nagtutulak ng droga. At bago lang, ang daming mga nahuli na nagdala ng mga shabu doon pa sa mga noodles na pinakain ng mga tao. Bilyon-bilyon yon. At magtaka tayo, bakit ganyan? At mayroong patayan, mayroong nakawan, mayroong iba't ibang bisyo, mahalay o ibang klaseng bisyo, lahat na, nandiyan pa mga apps sa cellphones, nandiyan na. Bakit hindi na nila manong konsensya? Dahil sabi nila, wala naman nakakita eh. Hindi naman nakakahiya. Ginagawa naman ng iba. Yun ang mali. Kailangan ulitin ko po, ang pamantayan ay ang Diyos at ang kanyang turo. Kaya dapat tayo ay sumunod sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos sa kanyang mga 10 utos na ating mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 at makita natin ang kautusan ng ating Panginoong Hesus, Matthew chapter 22 verse 37 at hanggang 39 na kung saan
ibigin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa ginang pagmamahal sa sarili. Ang batayan natin ay batayan para sa katotohanan, para sa kabutihan lahat. Kaya kung kayo ay gagawa, unahin niyo muna, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Pangalawa, ito ba ay mabuti at para sa kabutihan ng lahat? Ito ba ay may katotohanan, may katarungan, at ito ba ay magdala ng kaayusan at kabutihan at hindi makapanira sa kalikasan at sa lahat ng nilikha ng Diyos? Ito ba ay ayon sa daan at panukala ng Diyos? Kailangan ito yung ating konsyensya. Pakisabi sa katabi mo, ang konsyensya mo ay sa Diyos. Ang konsyensya natin ay dapat sa Diyos. Yung magkaroon ng konsyensya na mabuti dahil ang konsyensya natin ay batay sa Diyos, pumalakpak ng malakas upang ang Diyos ang siyang magturo sa atin, upang ang Diyos ang siyang magsabi, ito ay tama at yan ay mali at hindi dapat gawin ang mali. Ang kailangan natin, konsyensya na malinis, walang iba, konsensyang Kristiyano. At yung mga nagsusugal, yung mga nangungutong, yung mga kurakot, yung mga gumagawa ng mali, ay dapat magbago na at magkaroon ng konsensya. Sa salita ng ating Panginoong Hesus, matsapon, o sa salita sa ating pagbasa, sinedisi, o sa Latin, konsensya. Ang ating budhi, ang ating konsyensya ay dapat kay Kristo. Na binyagan tayo sa pangalan ni Kristo, dapat ang ating isabuhay ay konsyensya na Kristiyano. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itulog natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na panampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag ginawa namin ang katotohanan ito sa magitan ni Jesucristong Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alam ka tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Kayang kaloob mo ay aming inangalay, aming hindi magpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na yung marapat ni kay aming pasalamatan, ipinasyang ang kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na cross siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kay kaisa namang helsi siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi siyang dakilaan. O Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Postusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus tapain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Daling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbiyahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsalong katawan. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal na pong Jesus Nazareno, kasalanan namin pinsan mo. Buhay mo ang naging sakrisyo, kabayaran sa layang nagsusumamo. Ikaw ang lakas at pag-asa, nagbibigay sila sa buhay namin puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, na naayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa iyo. O mahal na pong Jesus
Nazareno. Sa krus kaligtasan ang atig mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Oh, mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atig mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naepektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School po ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screen. Mga paalala po sa mga
Nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat ng manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin po para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal ay magbahagi ng magbuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Banggitin po ang mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na cross na nagbigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform, ano ko posting sa iba't ibang paraan, away ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tapakan natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksik-liglig at nag-umapaw. Konsensya na Kristiyano ay siyang dapat isabuhay at ang batayan at ang pamantayan ay ang turo ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Huwag tayong mag-isip ng ibang pamaraan sa pagtingin ng ating budhi. Dapat Kristiyano tayo, Kristiyano din ang ating isabuhay. Ngayon ang pagbasbas. Mangyayari po lamang itas bagya, magibagay at basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihagpasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan na lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng aming walahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapiwan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinihintuho ka namin. Aral mo ang aming
buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.